We are still continuing in our Romans meditation sa ating book of Romans as we continue to meditate this word. Romans chapter 8 verse 26. 26 na ho tayo ngayon. Tinatanong ko ang Panginoon, Lord, how should we go through this? Because the Lord wants us to continually to understand the meaning of His word and His promise over this letter of Paul sa mga Romans. Ngayon po sa verse 26, sabi niya dito, in the same way the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the hearts knows the mind of the Spirit. It's because He intercedes for the saints according to the will of God. When we pray, we do not just pray just because of the need. We do not just pray just because of the need. Yes, the Lord says, when He asks us to pray, sabi ng Panginoon, ipaalam niyo sa Kanya ang lahat ng inyong pangangailangan. At sa bawat sitwasyon ng inyong buhay, kayo ay magpasalamat. Dahil kapag hindi kayo marunong magpasalamat, ito lang ay commentary lang. Pag hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa atin, walang kapayapaan na mapupunta sa ating puso at ating isipan. When the Lord says, when you pray, you go to the Lord, you ask Him. Ask Him everything that you need. And when you pray with thanksgiving, the Lord says, the peace that surpasses all understanding will flood your mind and your heart, will give you peace. But when we read the Romans chapter 8, verse 26, ang sinasabi dito, in the same way the Spirit comes to us to help us in our weakness. We do not know what to pray to offer or how we offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time, and intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Ang ibig ho sabihin nito, ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng utterance when we pray. Kaya when we pray, we do not just pray as we ought to, because katulad nga po ng sabi ko po sa inyo, ang mga tao, hindi natin talaga totoo alam kung ano talaga yung gusto natin. Na isang example ko na po sa inyo before, na bakit yung mga kulot nagpapastraight at yung mga straight nagpapakulot, yung mga maitim nagpapaputi, mga mapuputi nagpapaitim. Hindi natin talaga alam kung ano yung gusto natin. Ngunit ito, ang sinasabi ng Espiritu sa atin, ng banal na Espiritu sa atin, He knows us. And He searches our hearts too deep inside our hearts. And God knows us. And He actually intercedes for us, pray for us. That's why whenever we come into prayer, we always come into worship first. We do not just pray. And what we often think about prayer meetings, katulad ng mga ibang prayer meetings, which is, ito po sasabihin ko sa inyo katotohanan, nung aking mga kabataan, kapag nag-aaya ang simbahan namin ng prayer meeting, ayoko pumunta. Ayun po kasi meron kami listahan ng prayers. O ano pa yung prayer request? Sulat yan. Ang haba, grabe. Natutulog na kami lahat nagpe-pray, hindi pa tapos yung pinagpe-pray. Kasi itong problema sa ibang prayer meeting. Ang prayer meeting kasi, it should be led by the Spirit of the Lord. Always. It's not because, Pastor, yung prayer meeting naman, it's not to entertain people. Obviously, hindi naman talaga ganun. Pero kasi, when we try to list the things that we need to pray for, ang so much concern ng mga tao is yung mga kailangan natin sa buhay na ito. Buhay na ito. Pangangailangan natin. I-pray yung ganitong sitwasyon, na God will provide. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. We can do that. But, you see,
Ang corporate prayer na sinasabi ng Panginoon whenever a church gathers together in His name. God knows our hearts and He intercedes for us. The Spirit of the Lord intercedes for us. Kaya pag sa prayer meeting po natin, walang plano. Actually, sa prayer meeting natin, every Saturday, walang plano. It's just that after ng word, we worship. After ng worship, then we ask the Lord, Lord, what do we need to pray for? There are times that the people who comes here are very broken, na kung saan God will give them a word. Words of prophecy. There are times that our spirit groans for the community, and the Lord causes us to pray for the community. Mga ganong bagay. Hindi lamang yung isang bagay, hindi lamang patungkol sa paglago ng simbahan, kundi sa mga how we take care of the people of the Lord. This is the thing, people of God. When we don't know how to pray in the Spirit, we are actually wasting our time. Yes, we have our needs. Hindi niyo ba napapansin sa ating mga panalangin na araw-araw mo nang pinapanalangin, bakit kaya hindi sinasagot ni Lord? It's because it's an utterance of need of the world. But the Lord asks us, specifically in His Word, seek first the kingdom and His, and all of these things will be added unto you. And when we seek the Lord first, Lord, what do you want us to pray? What do you want me to pray? It takes, alam niyo po, it takes practice. It takes practice. So whenever you sit down and pray, you ask the Lord, Lord, what should I pray for? Sometimes kailangan muna nating i-surrender yung ating need. Kasi seek the Lord first, di ba? Seek the Lord first. Kaya ang una mong itatanong sa Panginoon, Lord, what do I need to pray for? Listen to me very carefully. The Spirit of God is a person, and He lives in you. The Spirit of God who raises Jesus Christ from the dead also lives in us. And that is great, because the Spirit of the Lord causes us to also pray. Ito yung level niyan eh. Kapag hinayaan mo ang banal na Espiritu na manalangin sa'yo, para sa'yo, malalaman mo kung ano yung dapat lalabas sa iyong bibig. Lord, ano yung gusto mong ipag-pray? You will feel it in your spirit. Hindi yung emosyon, hindi yung nasa isip mo, kundi yung sa spirito mo, at eventually, sasabihin mo na lang na ipapanalangin mo. At habang pinapanalangin mo, alam niyo po, as we continue in this cycle of level of prayer, we always ask the Holy Spirit to pray for us through our mouth. And eventually, dito na yung makikita yung gift of tongues, mapapansin inyo. Ang problema kasi sa atin, kapag nanalangin tayo, kadalasan ang lagi nauuna ang ating mga kailangan. Lord, kailangan ko this, kailangan ko that, in Jesus' name. Amen. It doesn't work that way. When we come into prayer, we come and ask the Lord, Lord, help me to pray. Amen po ba? So, ganun yung gagawin natin. Ano ho? Yes, we have our weaknesses, as the word of the Lord says. The Spirit of God also helps us in our weaknesses, for we do not know how to pray or how we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the heart knows the mind of the Spirit is. He who searches the hearts knows the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints. You are the saints according to the will of God. We are the saints. The Spirit of the Lord intercedes for us, and that is how we actually pray. Amen. Kaya po sa ating prayer meeting pag tayo ay nag-gather together, we do not ask for prayer requests. Pastor, paano naman yung request namin? Meron din kaming prayer requests.
There are also times sa ating prayer meeting that God will actually ask us to pray for one another. It's led by the Holy Spirit. Yung proseso ng whole prayer meeting natin is led by the Spirit of God. That is why we are not actually wasting our time whenever we come into worship. At kung susumatutuloy nyo po sa mga sitwasyon na gano'n, actually, it encourage us, yung mga nag-a-attend po ng ating prayer meeting. It encourage you, it lift up our spirit, and help us to walk in God's righteousness. In verse 28, sabi niya dito, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Do we love the Lord? How do we say that we love the Lord? By words? Lagi ko po sinasabi, we do not just say that we love the Lord just by words, but we actually say that we love God through our action. Katulad ho ng mag-asawa, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na mahal kita. Ikaw yung lalaki, pero ikaw ay nakahilata lamang at walang ginagawa at hindi ka nagpo-provide sa family. Can you say still that you love your wife and your children? No. Can you also be a mother? Sasabihin mo, mahal ko naman yung mga anak ko, mahal ko naman yung asawa ko. Pero hindi ka nagiging ilaw ng tahanan. Hindi ka nagmamanage ng anything. Habang nagtatrabaho ang iyong asawa, ikaw ay walang ginagawa. Tapos pagdating ng asawa mo, sasabihin niya na, oh, ba't hindi ka pa nagluto? Pagod na pagod yung asawa sa pagtatrabaho. Tapos yung sasabihin ng asawang babae, bakit? Nanay mo ba ako? Ayan. Nanay mo ba ako? You show love by action. And when you say you love the Lord Jesus Christ, you also show love by your action. Pastor, how do we show love by our action when we say we love the Lord? Ito, papakita po sa inyo. We show love to the Lord when we come and meet Him daily. How? Hindi naman tayo nagsisimba araw-araw, kundi sa pamamagitan ng devotion natin at sa pagbabasa ng Biblia at pagsasamba sa Kanya. Hindi lamang po yun, hindi lamang po sa pagbabasa ng Biblia at pagwo-worship, kundi sa lahat ng bagay, you are involving the Lord in big or small decisions. Kahit sa yung halimbawa, kapag ikaw ay nagmamaneho, tatanungin mo ang Panginoon, Lord, dito ba ako pupunta o sa ano? Saan ba, Lord? You ask the Lord because God wants to involve Himself in your life. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kung mahal mo talaga ako, you will abide in me and I will abide in you. And my righteousness will be upon you. When we say we love the Lord, then God actually causes all things to work together for good for all of us. Ang bawat isa sa atin ngayon ay magagalak sa mga patuloy na nangyayari sa ating buhay. Bagamat hindi kaaya-aya, natututo tayong ngumiti at magpasalamat sa ginagawa ng Panginoon. And God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called in according to His purpose. I want you to realize this, people of the Lord. I want you to realize this. It is written in Jeremiah. The Lord says, I knew you before you were even formed in your mother's womb. I have plans for you. Yung favorite nating verse, plans to prosper you. Diba? God actually knew us before we even exist in this world. Kilala ka na ng Panginoon bago ka pa man mabuhay, o sabihin natin, hubugin ng Panginoon sa loob ng sinapupunan ng iyong ina. Ang bawat isa sa atin, kilala na tayo ni Lord. Kung sabaga, nanggaling na tayo sa Kanya, and before we came here, He already knew us. So, ibig sabihin, Pastor, we have a life before this? Yun. I want you to understand this.
Because you and I'm already awake. But you need to wake up because you know God. You knew God before all of these things. Before all the needs, before this earthly life, you already exist with the Lord. When God created everything, ang sinasabi ng Panginoon, let there be light. Let there be separation of light and darkness. Let there be animals. Let there be. But when He created you and me, He did something. He molded us by His hand. Sinibukan niya tayo para tayo magkabuhay. God made extreme effort to create you and me. And He declares in His Word, you and God knows us beforehand. Verse 29, Romans 8:29, sabi niya dito, for those whom He foreknew, ulitin ko yan for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son. Anong ibig sabihin nun, Pastor? For those He foreknew, ibig sabihin, kilala na kayo ng Panginoon beforehand. Ibig sabihin, God predestined you and me, and God already planned. May naisulat ng plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mahirap kasi dito, habang tumatanda tayo, hindi pa rin tayo gising sa totoong pagkatao natin. Gigisingin ko po kayo ngayon. Tingnan niyo po. Natutulog tayo ngayon sa mga pangangailangan dito sa mundong ito. Pero ang katotohanan, ikaw at ako, kilala na tayo ng Panginoong Diyos bago pa man tayo nilagay niya sa ating mga sinapupunan ng ating mga ina. Pero kailangan nating gisingin ang ating sarili. Okay, tatanungin ko po kayo. Ito, medyo lilis tayo ng konti. Hindi ko alam kung napanood nyo na po yung Matrix. Napanood nyo na yung Matrix? Alam niyo yung movie na Matrix na kung saan yung mga totoong tao namumuhay sila sa virtual reality. And someone needs to wake them up into the physical world kasi yung physical world sira na. Actually, you and I are the same. This is the earthly world, but we have a life before this earthly world in the heavens. Because God knew us before He created us here. So, Pastor, bakit tayo nilagay ng Panginoon dito without our memory with Him? This is because He wants us to be tested. Tested with the free will. Sabihin natin free will. 1, 2, 3, go. Malayang pagpili. Paano mo masusubok ang totoong malayang pagpili? Tinatanong ng mga iba, bakit kasi nilagay ni Lord sa gitna pa yung tree of knowledge of good and evil sa Garden of Eden kung ayaw niya magkasala si Adan at Eva? Sa palagay niyo, bakit? Kasi ang malayang pagpili ay isang regalo. Paano mo masusubok ang malayang pagpili kapag walang pagpipilian? O imagine niyo wala yung tree of knowledge of good and evil sa kaligitnaan ng Garden of Eden. Paano masusubok yung gift na binigay ng Panginoon kay Adan at Eva na malayang pagpili? Paano sila malayang pagpipili? Diba? Katulad din po sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng malayang pagpili para tayo ay masubok. Kaya nga itong sa sitwasyon natin sa ating buhay na ito, gusto ko pong isipin yung mabuti. Ano ho? Balik tayo sa 28. Verse 28, sabi niya dito, And we know that God causes all things to work together for good to those who love God. When you love the Lord Jesus Christ, He predestined everything that's happening in your life. Pastor, kahit yung mga hindi magagandang bagay? Exactly.
God wants us to rejoice. God wants us to be thankful in spite of. Kaya nga sabi ni Job, nawala na lahat sa kanya, namatay lahat ng mga anak niya, lahat ng mga ari-ari niya nawala, bigla siya nagkasakit. Anong sabi niya sa Panginoon? Blessed be the name of the Lord. He gives and takes away. Blessed be the name of the Lord. Alam niyo po, bago natin masasambit sa ating mga bibig ang mga sinabi ni Job, kailangan muna natin magkaroon ng deep relationship with God. Kasi kapag nangyari sa atin yung nangyari kay Job, backslider na tayo. Di ba? Meron ang iba sa atin na kung saan, kung mahal talaga ako ng Lord, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit hindi ako gumagaling? Bakit yung sitwasyon namin sa buhay ganito? Bakit lagi na lang wala kaming pera? Etc. Etc. Kung ikukumpara naman natin sa nangyari sa buhay ni Job, no. Kasi this is the thing, people of the Lord. You need to wake up. You are a heavenly citizen through Christ. Through Jesus Christ. And God predestined you and me to be conformed in the image of His Son. Ibig sabihin nito, yung pag-uugali natin dito sa mundong ito, hindi talaga ito yung totoong tayo. Ang pag-uugali talaga natin ay laging nakalakip at nakadikit sa halintulad ni Jesucristo. Genesis, nakasulat sa Genesis, God created us in His own image and likeness, sa kanyang halintulad. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay nakalakip. Pero Pastor, bakit meron tayong mga weakness? Bakit meron tayong mga sitwasyon sa buhay na nahihirapan tayong ma-overcome? Ito kasi yan, tingnan niyo po ano. Noong nagkasala si Adan at Eva, nagsimula ang kasalanan. Alam naman natin, ang kasalanan nanganganak ng panibagong kasalanan. At ang mga bagay na hindi natin na-overcome, ang mga anak natin ang mag-overcome. Okay? Kaya dapat, i-overcome na natin para hindi mag-suffer masyado yung mga next generation. Nagkasala si Adan at Eva, ano nangyari kay Cain? Pinatay ang kanyang sariling kapatid. So from the Garden of Eden, sin, and onwards, sin births another sin, and so on. Imagine ninyo, from that generation hanggang ngayon, ibig sabihin may mga minana na tayong mga kasalanan. Weakness over this physical body. Merong mga nagsasabi ng mga ateista, kung talagang may Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos ang inosenteng bata na magkaroon ng cancer at magkaroon ng sakit na ganito? Hindi niyo ba natatanong yon? Sino ho ang dapat sisihin doon? Actually, ang dapat sisihin doon, yung mga magulang na hindi marunong mag-alaga ng kanilang mga anak. Kapag ikaw, sa mga nanay po, kapag ikaw ay bagong panganak, o sabi natin, kapag ikaw ay buntis, pwede ho ba kayong tumungga ng whiskey? Pwede ho ba kayong maglasing? Hindi. Pero alam niyo ho ba, may mga makukulit. May mga makukulit na nanay, hindi naman dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa. Hindi lang sila iinom ng alak. Yung iba nagda-drugs pa. Ngayon, paglabas ng bata, kamusta naman? Tapos habang nagkakasakit yung bata, nanginginig. Dahil naghahanap ng kung ano man yung ka-addiction ng nanay. Tapos ngayon sisisihin natin, kung totoo talaga ang Diyos. No. I want you to think about this, people of the Lord.
Isipin niyo itong mabuti, ano? Ano yung binawal sa inyo ng doktor na huwag niyong kainin? Pag meron kayo nun, huwag niyo nang ituloy. Kasi pag tinuloy niyo yun, mamanahin niya na magiging anak. Pastor, di naman ako buntis. No, it's because genetics. Mapupunta yun sa bata eventually. Okay? Yung kapag lalo na kapag yung bagong kasal, makulit. Talagang gusto nila, puro party. Ayan. So wag na ho natin sisiyan ng Panginoon. Ngayon, ito po, balik ho tayo dun sa ating pinag-uusapan. You and I are formed in the likeness of God. God foreknew you and me, and He predestined us to be conformed in the likeness, in the image of His Son. Ibig sabihin, yung pagkamasunurin, yung pagka-obedient sa tatay, yung pagkabanal ay nananatili sa loob ng bawat isa sa atin. Pero kailangan nating gumising. Gumising sa katotohanan na yung mga bagay dito sa mundong ito, hindi ito talaga yung gusto natin. Bibigyan ko po kayong isang example. Alam niyo nung kabataan ko, nung ako'y nag-aaral pa ng music, sabi ko sa Panginoon, nagpe-pray ako, Lord, gusto kong sumikat. Gusto kong maging sikat na musician. Parang gano'n, kung sumikat kaming banda, ganito. Alam niyo po, yun yung plano ko. That was my plan. I had the connections, I had the people around me na pwede kong, alam niyo, may connection sa industry, kung sa baga. But you see, while I was doing that kind of plan in my life, habang nandoon ako dun sa mga, siyempre, tutugtog, at yung mga tugtugan doon, puro gabi. Tapos napagtanto ko, sabi ko, ayoko yung buhay na ganito. It's not what I like. Hindi ko maintindihan bakit. Parang na-disappoint ako doon kasi nag-aral ako na masyado sa music and then eventually, parang ayoko naman ito. Parang ganon. Na to the point yung mga kasama ko, sige na, sama ka sa banda namin. Ako naman sama eh. But eventually, when God called you into a different calling, iba eh. Kaya nang tinawag ako ng Panginoon, sabi niya sa akin, anak, I want you to preach my word. And then eventually, I asked the Lord, yes, Lord, I will preach your word. Then the Lord asked me, what will you preach? Sabi ng Panginoon, mag-aral ka muna. Nakapag-aral, then eventually, when the time came, the anointing also flows. Hindi ko alam ng iba sa inyo, ako'y mahiyain at hindi ako nagsasalita sa harap ng madaming tao. But eventually, when God has anointed me, then this, kahit na wala akong masabi, may nasasabi ako. It's because this is the power of the Holy Spirit. Ito yan, people of the Lord. God actually foreknew us and predestined us to be conformed in His image. We are a part of the body of Christ, and each part of the body of Christ, meron tayong kanya-kanyang mga toka na gagawin para sa kaharian ng Panginoon. At ang bawat isa sa atin, dapat ginagawa natin iyon para makamtan natin yung tunay na kagisingan. Tunay na kagisingan dito sa mundong ito. Now, gusto ko po kayong gumising. Hindi ko sinasabing natutulog kayo sa preaching. Ibig sabihin, gumising kayo sa katotohanan. Itong mundong ito, temporary lang. 100 years lang. Actually, 80 okay na. Sinong gustong 80? Pastor, 90. Gusto nyo 90? O 150? Pero, ganun na kayo. Hindi, Pastor, uwian na pag ganun. Diba? Gusto na nating umuwi pag ganun. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa atin, that we are actually formed in His likeness. And when we are formed in His likeness, we will also be strong as He is. Maalala niyo po si Moses?
Sabi sa Bible, sa kanyang katandaan, hindi nawala ang kanyang kalakasan. Yung kalakasan niya ay parang 30 years old in his dead bed. Di ba maganda yon? Hindi tayo yung parang 150 na, tapos hindi tayo makatayo, tapos lubog-lubog yung mga mata na, ayoko yun. Ayoko yung ganong death. Okay? Sino gusto ng ganon? Di ba ayaw natin? Gusto natin malakas tayo. Hindi ho ba tayo nagagalak kapag sinasabi ng, ilang taong ka na? Parang hindi ganun yung edad mo Mukha kang bata. I want you to take a look at this deeply because when the Spirit of the Lord resides in you, He gives you joy in your heart. In spite of all the circumstances in life, at alam naman natin, yung joy in our heart makes us young. Amen? Lahat yan. Kapag masayahin ka na may nakalakip na salita ng Panginoon, ikaw ay babata. Gusto niyong bumata? Magbasa ka ng Bible. Okay? Magbasa ka ng Bible at isabuhay mo. Ayan. For those who foreknew, He predestined to become conformed in the image of His Son, so that He will be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, He also called. Lahat ng kanyang pinagplanuhan na anak ay kanya ring tinawag. Hindi lang ho tayo nandito sa simbahan para makinig, ngunit tayo, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon. Meron tayong panawagan bilang parte ng katawan ni Kristo. Ang panawagan ko bilang isang Kristiyano ay ako ay magturo ng salita ng Panginoon. Ang panawagan ng iba sa atin ay mag-evangelize, na kung saan tayo maghihikayat ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon at dadalihin natin sila dito. Umpisan ho natin sa ating mga kamag-anak. Pastor, hindi sila nakikinig. Baka hindi ka tinawag bilang evangelist. Perhaps you are called as a prophet. When you are called as a prophet, then you pray. You pray to the Lord and wait for revelation. Lalong-lalo na kapag ikaw ay madalas makapanaginip ng hindi mo naiintindihan. Nagkakaroon ka ng mga vision na kung saan may yung panaginip mo, hindi mo maintindihan. Alam niyo ho, dapat tinatanong mo yan sa Panginoon. You are a prophet. At pag gustong-gusto mo naman nagtuturo, o baka teacher ka talaga, pwede ka magturo sa Sunday school. Alam niyo ho, lahat nito may panawagan. Meron din tayo tinawag na apostle, katulad ni Pastor Jan. May apostolic call na kung gusto niya nagtatayo ng mga churches. Kapag malaki na yung church, naboboring na siya. Kaya ibibigay niya sa ibang pastor at magtatayo na naman siya ng panibago. May mga ganun talaga because we are actually called in everything. Pastor, what can I do for the Lord? Tingnan nito mabuti. Kilala ka na ng Panginoon bago kanya ginawa. Hinubog sa sinapupunan ng iyong ina at meron na siyang nakalatag na plano para sa iyo. At yung nakalatag na plano na yon ay binigay niya lamang sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Ikaw yon. O ito pa. Ikaw ngayon, pero makinig ka na mabuti, tinawag ka rin ng Panginoon para makibahagi sa katawan ni Kristo. Amen? Ang tanong ngayon, ano yung ginagawa mo para kay Lord? Pastor, wala pa akong nagagawa. Pag hindi nyo po alam ang gagawin nyo para sa Panginoon, ulitin ko po, invite ko po kayo ulit, Saturday, 5 p.m., prayer meeting. Start there. Magsimula tayo doon. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung saan kayo tinawag. Pero sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamba sa Panginoon, pagsaliksik sa Kanyang nais, ay ipakikita niya rin sa atin kung saan tayo tinawag. Katulad ng mga hindi pa nakakaalam noon. Nag-attend lang sila, dito pala ako tinawag. O, ito na yung gagawin ko. See?
Because true sons and daughters of the Lord seek what is the best for the kingdom of God. The greatest thing to do in this life is to build God's kingdom. Sabihin na natin, marahil hindi nyo type i-build ang kingdom dito sa Humphrey Center. At least attend a church. Dedicate your life in building that church, encouraging the people, knowing the Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing lumayas kayo dito, no, kayo mga nakaka-attend dito. At sinasabi ko lang po, kasi may mga ganong tao eh. Sinasabi ko nga sa Kambal eh, pag hindi feel ng mga kapatid nyo dito, basta magsimba sila sa ibang church, at least magsisimba. Kung hindi nila type yung preaching natin, kasi yung preaching natin dito, masakit sa puso eh. Kapag hindi ka handa, pusong mamon ka, hindi ka pwede dito. Kapag gusto mo yung God loves you, yes, God loves you, pero God loves you so much that we need to correct people and their wrongdoings. Wrong practices. Bago tayo mapunta sa ibang topic, balik na tayo dito, okay? Because this is how the word of the Lord should be. And those whom He predestined, He also called. And when you are called, the Lord says also, you are justified. When God says that you are justified, ang ibig sabihin nito ay, God has set you apart as clean as He is. Unblemished. Because when Christ returns, He will look for those who are unblemished without sin. Pastor, madami akong kasalanan. Yes, ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ikaw at ako ay napatawad na. Amen po ba? Pero dahil ikaw ay napatawad na ngayon, ikaw ay sa buong kasigasigan natin, gagawin natin ang pinaka-best natin para mamuhay ng tapat din sa Panginoon. Yes, meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga madali tayong matemptate kung sa baga. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon kanina, dito sa binasa natin sa verse 26, that the Spirit of the Lord helps us in our weaknesses. May weakness tayo, hindi ho ba? Ngunit ang Panginoon ang tutulong sa atin to overcome. Sino ang meron pang ino-overcome dyan? Magtaas ng kamay. Lahat tayo. Kasi kapag wala ka nang ino-overcome, pwede ka nang umuwi. Gusto niya nang umuwi? Saan uuwi, Pastor? Kay Lord. May ginagawa pa ang Panginoon sa atin, hinuhubog niya pa rin tayo, kaya hindi pa rin tayo uuwi. Lahat tayo, kasama ako, kasama yung mga pastor dito, walang malinis sa atin. Dahil ang Panginoon lang ang naglilinis sa bawat kasalanan. He justified. You are called, you are predestined, you are also called, and you are also justified. Then what shall we say to these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare His Son, but delivered Him over us all, how will we not also with Him freely give us all things? If God has given us Jesus Christ, will He not provide for the things that you need? Ang pinakamahirap, ito po yan eh. Ang Panginoong Jesus, ang pinakamahirap na nangyari sa Trinity nung tinanggap ni Jesus ang buong kasalanan ng mundo. Because the Father turns His back from the Son. That's why the Lord Jesus says, Lord, why have you forsaken me? Because the Father, God is so holy, hindi niya kayang tingnan ang kasalanan. But because of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary, His name
became the name above every name, that every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is God, our Lord. Merong tingnan nyo ito, no? Kung gaano ka evil yung generation natin ngayon. Merong program ang Coca-Cola. Sino nung umiinom ng Coke sa inyo? Huwag nyo lang lakasan yung amen nyo. Okay? Mahilig mag-Coke. Makinig kayo mabuti, ha? Mabuti. Merong ginawang program ang Coke na kung saan pwede mong i-edit yung pangalan ng cup. Edit ka, tapos mag-order ka. Tapos yung cup na yon, yung lalagyan na yon, andun yung pwede ilagay mo yung pangalan mo, maglagay ka ng mga quotes and everything. Pwede. Sinubukan nila nilagay na I love Allah. Pwede. I love Buddha. Pwede. I love Muhammad. Pwede. Nung nilagay nila I love Jesus, nag-e-error. Try nyo ngayon. Pag uwi nyo mamaya, i-try nyo, mag-e-error. I-search nyo yan. See how evil this world is because the devil is afraid of the name of Jesus. Inom pa kayo ng Coke? Ayaw niya na, ano? Pastor, ano lang iinumin natin? Fanta. Okay. Justified pa talaga, no? Talagang gusto ng soda, no? Alam niyo po, hindi talaga maganda sa katawan yung soda. Hindi ko alam kung, meron kasi mga tao sa atin na addict na sa ganun, no? Pero alam niyo po, pag nasobrahan ka niya, yung UTI ang labas din niya. Sakit yan sa yung parang yung kakilala ni Pastor Jam, addict talaga sa Coke. Ilan siya pa? 3, yung 1 litro, no? Sa isang araw. Wow! Sabi ko, 1 baso nga lang ako, parang ayoko na eh. 3 litro, good luck. Alam niyo po nangyari sa kanya na tamaan ng kidney. Nagpagamot. Gumaling naman. Nung medyo gumaling na, banat ulit. Yun, kinuha na ni Lord. Talaga dapat di tayo makulit, Hindi ko po sinisiraan ng Coca-Cola. Sinisiraan ko lang talaga. Kasi mali talaga yung kanilang ginagawa. Meron pa nga yung ginagawa nila yung Coca-Cola panlinis daw ng toilet, no? At pumuputi talaga. Imagine niyo, no? Yung panlinis ng toilet, pwede pa lang inumin. Okay. Anyway, let's go back to the topic, no? Jesus is the name above every name, that every knee shall bow. And I want you to take a look at this. We actually have the same gift. Kung ano yung binigay kay Jesucristo ay ibibigay din sa atin ng Panginoon. Kung paano na-glorified si Jesus Christ, ganun din tayo i-glorify. If how Jesus sits at the right hand of God, we also sit at the right hand of God. However, pwede mo lang sabihin na you are a part of that destiny. Katulad na napag-usapan natin last week. If you want the glory of God, you also need to go through the suffering. Amen? Gusto niya ng glory? Sinong gusto ng glory ni Lord? Suffering din. Pastor, anong ibig sabihin nitong suffering na ito? Katulad ng nabanggit ko po sa inyo last week. Now, when we suffer, when we try to build the kingdom of God, at tayo ay napapersecute, yun yung suffering. Kaya magalak nga kayo, sabi ng Panginoon, kapag kayo ay kinamumuyaan, and kapag nilalait kayo ng mga tao habang ginagawa nyo ang pagtaguyod ng kaharian ng Panginoon. Isa pong example na sinabi ko po sa inyo, na habang aming binibuild ang school, madaming persecution yan.
Sisiraan ka ng ibang eskwela, sasabihan ka ng ganito, magpapadala pa ng mga ano yan, ng mga, nakwento ko na to before eh. May tumawag sa ibang school daw, hindi nila sinabi. May tumawag po sa ibang school dito, sinabi na tumatanggap kayo ng mga full international students. Sinulughog talaga nila yung school. At habang hinalughog nila yun, ako natutuwa, Lord, persecution to, no? Lord, consider ba persecution? Magalak ka. Pero alam niyo po, nakaka-stress yun at the same time. Yun yung persecution. And when you are trying to share the gospel to someone, tapos tinatawanan kayo, yun, magalak ka din. Kaya sa mga kaibigan ko, binalikan ko yung mga hindi Kristiyanong kaibigan ko, tol, nabalitaan ka, pastor ka na, pastor. Ginagano nila ako, no? Lord, part din ba ito? Yes. Kaya huwag kayo mahihiya if you want to share the gospel. If you are persecuted, wow, check mark yun sa Panginoon. O tanong ko, na-persecute na ba kayo in building the kingdom? How does it feel? Diba masakit? Pero at the same time, masaya. Kasi alam mo, napagpala ka ng Panginoon because if you are persecuted for the sake of the gospel, God is going to bless you. Kaya sa mga disciples, habang sinishare nila yung gospel, sinuntok silang dalawa. Binugbog sila. At habang silang dalawang duguan na ganyan, nagtatawanan sila persecution. Kaya nga hindi natin maintindihan ang pagiging Kristiyano. Actually, yung mga disciples, they are fully awake and they know who they are in Christ. Ang problema kasi sa atin ngayon, hindi natin alam kung sino tayo sa Panginoon. Kaya mas ninanais natin yung mga bagay dito sa mundo kaysa yung pag-build ng kingdom ng Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin needs to wake up over this truth. God is actually waking you up. And speaking of waking up, sa mga hindi pa nakarinig ng kwento na ito, ano ho? Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, habang minemeditate ko yun sa Jeremiah, Lord, kilala mo na ako before I came here, sabi ko kay Lord. Lord, can you explain that? Sabi ko kay Lord. Son, I already knew you before you were even in your mother's womb. Tinatanong ko kasi si Lord, Lord, bakit kasi nilagay mo ako sa family ko? Bakit kasi nilagay mo po ako sa bansang Pilipinas? Pwede naman sa ganito, sa ganyan, nag-example pa ako. Lord, bakit kasi hirap ng buhay namin? Bakit niyo ako nilagay dito? Ba't di niyo na lang ako nilagay sa mayamang family? Ganon. Nagre-reklamo, no? Tapos sabi sa akin ni Lord, Son, you're the one who choose your destiny in the earth. Then God gave me a vision. I saw a man kneeling one knee in front of God. And his prayer was like, Lord, bring me into this family. Bring me into this country. That through the sufferings that I will suffer in the earth, I will be molded like the Lord Jesus Christ. Pagkatingin ko doon sa itsura ng lalaki, ako yun na, sabi ko. That was me. And God gave me a vision of my personhood in the heavens before I came here. Kung iisipin natin mabuti, ikaw ang namili sa sitwasyon mo ngayon. Ikaw ang namili sa sitwasyon mo na ngayon para ikaw ay mahubog sa halintulad ni Jesucristo. Kaya simula po ngayon, ito yung gusto ko pong isipin natin para magising tayo. Ito yung gagawin natin. Lahat ng ating sitwasyon sa buhay, tayo ay magpasalamat lamang.
lahat ng mga kapighatian sa ating buhay, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Dahil itong sa mga bagay na ito, dito tayo mauhubog sa kanyang halintulad. Lahat ng may problema, magtaas ng kamay. God chose that for you to be molded in His likeness. Pastor, may hirap. Wala namang madali sa buhay. Maganda nang maghirap tayo dito sa mundong ito for 100 years kaysa maghirap tayo sa eternity forever. Amen? Kaya kapag tayo ay nagdusa ngayon para sa Kanya, harapin lang natin yung problema natin. Marahil yung ibang problema natin, tayo rin ay may sariling kagagawan. Okay? Kagagawan natin. Kung bakit tayo ay napunta dun sa problemang yon. Pero, ang pwede ko lang po sabihin sa atin that God is gracious. He has placed you to where you are for His name's sake. And God predestined you, ulitin ko po, God predestined you, God called you, God justified you, and God has placed you in His right hand like the Lord Jesus Christ. And God has plans for you to prosper you para tayo ay mapagpala at maitaguyod natin ang kaharian ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang bawat isa po sa atin ngayon, wake up. Yung ikaw na ikaw ngayon, akala mo ikaw yan, pero God already placed you in the likeness of the Lord Jesus Christ. Sabihin natin, nakasulat sa Bible is, you are conformed in the image of God. Ibig sabihin, conform in the image of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung totoo mong ugali ay parang katulad ni Kristo. Pastor, wala pa ako doon. Lahat tayo wala pa. Pero papunta tayong lahat doon. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, magpakasigasig tayo na kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya. Sa habang binabasa natin ito, tayo natututo at nagigising tayo sa katotohanan. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, gising ka na. Tayo na tayo. Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Let's bow our heads. Let us commune to the Lord. Hallelujah, Lord. Lord, wake us up. Ipakita mo po sa amin kung sino talaga kami, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay tinawag mo. Meron kaming unique na ugali, pero Lord, ang alam namin ay para kaming katulad ni Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, na naway makalakad kami sa inyong kalooban at naway lahat ng gagawin namin sa aming buhay, Lord God, ay ikaw ay mapupurihan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang paglabas at pagpasok namin sa anumang bagay, Panginoon, malaki man o maliit na desisyon, kami po ay dudulong sa panalangin. Hihingi po ng tulong sa inyo. At ang panalangin na lang po namin, Panginoon, na kami po ay inyong gabayan. Lord, meron po kami mga kahinaan. Ito po ay aming binibigay sa inyong kamay. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin, kaya kami po ay inyong tulungan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at naway lahat ng inyong kalooban ang mapangyari, Lord God, sa bawat buhay ng bawat isa. We pray, Lord God, that may you bless us all and may you help us, Lord, to walk in righteousness. Today, O God, we just want to thank you and bless your name. We give you our praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.